siyempre, gusto po naming malaman ang inyong holiday at ang inyong pangalan kung saan po kayo sa Pilipinas. Amen. Ako si Erlinda Ayate, taga San Esteban, Ilocosur. Welcome, Ang sister. ating holiday ay Huwebes. Wow, praise the Lord. Huwebes po, kaya makakasama po namin kayo mula sa araw ng Huwebes na ito. Ako si Daria Canoy from Leyte. Leyte. Visayas. Isang malakas na palakpak po. Yan. Meron At tayong Sunday magandang may off. Sunday. Ang ating pong gawain, basta Saturday, Sunday, buong linggo po, ang ating gawain ay doon po sa Saicom. Nandiyan po Amen po. nakasulat, sister, sa Amen. bookmark, yung schedule ng ating gawain mula Monday to Friday, nandito po yun yung gawain. Tapos pag Saturday, Sunday, sa Saicong po yung gawain. Nandiyan po nakasulat yung schedule ng ating gawain. Amen. So, sister, pwede na po kayong umupo muli. At syempre, ikaw, sister, take your time, walk properly, and then pagkatapos po ng inyong lakad mamaya konti, bumalik po kayo rito upang patuloy nyo pong pakinggan ang salita ng Diyos na ihahayag ng ating kapatid mamaya, si Brother Rude. Amen? Amen. Ang lahat ba ay pinagpala? Amen! Praise the Lord! Malakas na palakpak po muli sa lahat. Lahat ng mga pinagpala, malakas na palakpak po. Praise the Lord! Praise the Lord! At syempre, lahat ay pinagpala. Syempre, atin ang tawagin, Sister Genevieve, ang mga pinagpala na siyang maghahayag. Sino ang unang magpapahayag ng pinagpala? Lahat po ba tayo pinagpala? Sino ang unang magpapahayag? Taas ang kamay. Pwede po kayong lumapit dito sa gitna. Yes. Wala po bang pinagpala dyan? Lahat po ba ay pinagpala? Amen. Sister SC, meron. Isang malakas. Thank you, Yahweh El Shaddai. Marami po akong dapat ipagpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Thank you, Yahweh El Shaddai. First of all, thank you so much dahil po, sino po yung mga apektado ng bagyo na nakaraan? Thank you kay Yahweh El Shaddai dahil kahit po malakas yung buhos ng ulan at saka baha sa lugar namin. Thank you, Lord, kasi hindi niya pinabayaan. Kunting tulo lang po yung nangyari sa bahay namin. Pero sa mga kapatid ko po, talagang maano po yung epekto ng baha kasi po doon sa lugar nila ang lakas po ng agos ng tubig. Tapos isa pa po, bilang isang nanay, syempre po nagwo-worry tayo sa ating mga anak. Kasi po yung anak ko 3. Yung 2, safe sila sa bahay, doon sila. Pero yung isa po natrap po sa trabaho niya mula nung kahapon hanggang kaninang umaga, hindi ko na po siya makontak. Sabi ko, anak, ano na nangyayari sa'yo? Wala siyang food. Mabuti na lang po may natitirang biskuit, may natitirang isang noodles. Dahil po, nagdo-dorm po siya kasi malayo nga yung work niya. Tapos yung tubig po, nandyan na sa hagdanan, di sila makababa. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa anak ko kasi worried po talaga ako. Parang sa gabi nagigising ako, sabi ko, ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Kasi yung anak ko babae po, dalaga. Pero thanks talaga kay Yahweh El Shaddai dahil po hindi siya pinabayaan. Tapos yung boyfriend niya po talaga pong naglakas loob na sunduin siya, talagang love talaga. Susuungin mo lahat, mailigtas mo lamang yung minamahal mo. Kaya sabi ko nga, thank you talaga dahil sinuong mo kahit bagong opera nga po siya dahil na-share ko nga po yung tuhod niya ka-opera lang. Sabi ko baka mapahama ka dahil yung tuhod mo mababasa sa ulan. Pero thank you talaga kay Yahweh El Shaddai. Ngayon po, tinataas ko sa Panginoon at kay Yahweh El Shaddai. Nasa bahay na po siya, safe. Thank you, Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Yan, syempre, tayong mga nanay, syempre, lahat po tayo nandito. Nag-alala din po tayong lahat. Pero nandito na tayo sa Panginoon, kaya wala po tayong magagawa kundi ang malakas na patuloy nating ipagdasal. Hindi lang po ang ating pamilya, syempre, ang lahat po ng buong bansang Pilipinas. Amen po, di po ba? Syempre, katulad ko, ako din magsasabi ng totoo. Mabuti na lang ang akin ay pinasok ang aking first floor. So yung 2 renters ko ang medyo naglimas, pero praise God, saglit lang naman at medyo humalik talaga doon sa aming loob talaga ang first floor. Sabi ko anak ko, Lord, please, parang awa mo na, ihinto mo na po itong ulan, talagang ikaw lang ang pwedeng makapagpigil nito. Amen po. Kaya salamat lagi tayong magdasal, everyday sa lahat ng biyaya. Sa pagdarasal natin, lagi nating isama na nawa, patuloy na gabayan, pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas na ilayo ito sa anumang mabigat na kalamidad. Amen po? Kasama yan sa ating araw-araw na panalangin. Praise the Lord. Mayroon pa po ba? Siyempre, Sis Genevieve, oras na. Wala
na tayong oras. Ngayon po ay umpisa na po tayo sa opening prayer na pangungunahan ni Sister Norma sa pangunguna ni Brother Rod Cavelo. Brother Rod Banyares. Si Brother Rod Banyares po ang maghahayag ng magandang balita na patuloy po nating pakikinggan ito mamaya. At syempre po sa pangunguna ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Tumayo na po tayong lahat. Praise God. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay, tanda ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah, Lord. Dakilang Ama, El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka naming pinupuri, pinararangalan, dinadakilang yung pangalan, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, O Lord God, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa napakagandang araw na muli mong ipinagkalob sa amin. Maraming salamat, Lord, sa gabay at patnubay mo sa aming lahat. Ganon din, Lord, maraming salamat sa napakadakilang pribilehyo na ipinagkaloob mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, na ikaw ay aming makilala, na ikaw ay aming mapaglingkuran. Panginoon, tunay nga po na hindi po kami karapat-dapat. Subalit naniniwala po kami, Lord, ayon sa iyong salita, na kung ang bayan mo ay magpakumbaba, manalangin, hanapin at talikdan ang aming mga kasalanan, patatawarin mo kami, Lord. Kaya, Panginoon, hinihiling po namin, Lord, ang paglilinis mo sa aming mga karumihan. O God, itinataas mo namin muli ang iyong banal na gawain sa araw na ito. Pagpalain mo, Lord God, ang mga susunod na oras at sandali sa pamamagitan ng pangunguna ng mga gospel choir, mga instrumentalist, na lahat ng kanilang mga papuring awitin na kanila pong inihanda, Panginoon, ito naway patuloy na magbubukawas ng durungawan ng langit upang ibuhos ang iyong masaganang pagpapala at biyaya na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Ganon din, Lord, itinataas namin ang iyong lingkod na yung sinugo na si Brother Rod Banyares. Father God, continue to give him the triple anointing, Father God, na patuloy, Panginoon, maihahayag niya ang iyong mga salita, kalakip ang kapangyarihan, sundan ito ng himala at kababalaghan. Patuloy mo po siyang gamitin sa patuloy niyang pagpapagamit sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, gamitin mo, Panginoon, na daluyan ng iyong masaganang pagpapala at biyaya sa amin habang kami nakikinig. Inaangkin namin, Lord, ibubuhos mo, Panginoon, ang patuloy na blessings sa bawat isa sa amin. O God, pagpalain mo rin po ang aming mga puso, ang aming isipan, na patuloy na ito'y maging bukas upang tanggapin ang iyong mga salita at magkaroon ng fully manifestation sa aming mga buhay sapagkat tunay nga, Panginoon, ang iyong mga salita ang nagsisilbing gabay at patnubay sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagsisilbing direksyon ng aming mga buhay. Kung kaya't, Panginoon, hayaan niyo pong sa bawat pakikinig namin, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay. At naniniwala po kami, Lord, kanina pa lang kumikilos na po ang kapangyarihan, kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Salamat po sapagkat sinabi mo, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat, O Lord God, sa mga susunod pang oras at sandali, amin pong inihahabilin sa iyo. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ngayon mga kapatid, tumayo po tayong lahat at welcome po natin ang Holy Spirit. Itaas po natin ang ating mga kamay.
bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trials, even in the times of trials, my heart desires is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y ay purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. 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 Amen. Isang malakpak po ng palakpak sa atin para sa Diyos na buhay. Amen. Ang lahat po ba handa na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Ang lahat po ba gustong pagpalain ng ating Yahweh El Shaddai? Amen. Sabi nga po dito sa Lucas 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin na panukat para sa inyo. Amen po ba? Amen. Ang lahat po ba gustong pagpalain? Amen. Kaya ngayon mga kapatid, ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Halina't puri natin ang Panginoon. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo
And mga kapatid, patuloy po tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Lord, alam namin, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming ibibigay at papuri at itataas ang iyong pangalan. O, Alleluia. Taas po natin ang ating mga kamay. Alamin natin ang presensya ng ating Diyos sa ating mga puso. Savior, oh my
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito, at patuloy po naming itinataas ang iyong banal at dakilang pangalan. Dalangin namin, dakilang Ama, na ang gawain na ito ay lagi mong samahan at pagpalain. At dalangin ko rin po, dakilang Diyos, na lagi mong abutin ng iyong mapagpalang kamay ang aking makapatid na walang sawang pumaparito upang ikaw ay sambahin at parangalan. Tulungan mo lagi sila, pagpalain ang kalang mga buhay, bigyan silang kalakasan at katatagan. Patuloy mo silang tulungang makalaya sa mga problemang kanilang hinaharap. At dalangin ko, O Diyos, na anuman ang kanilang mga kahilingan, bigyan ito ng katugunan. At kung sila man ay may sakit, may karamdaman, pagalingin sila, dakilang Diyos. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na walang imposible. Lahat ay magagawa mo sa mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Kaya't nananalig kami, Ama, na sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Lord God, pagpalain mo rin po ang iyong mga salita na aming pakikinggan. Samahan ito ng iyong kapangyarihan upang ang iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan. At magbigay ito sa amin, Ama, ng malaking pag-asa. At inaangkin na po namin na ang pagtitipon na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, yung malakas na palakpak, binigay natin kay Lord. Glory to God. At ngayong araw na ito ay isang talata lang po ang aking babasahin sa inyo. Ito po ay mula sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, talatang 4. Sabi po ng Bible, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So pagpalain ng Diyos ang pagkabasa sa banal na kasulatan, ating palakpakan, purihin ang ating Panginoon. At pagpalain kayo lagi ng Diyos, nawa ay tanggapin nyo lagi ang biyaya ng Panginoon. Diba, sabi ng Bible, kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Kaya kung kayo ay mayroong mga kahilingan, may mga mithiin, ang kinin nyo po, ibibigay ng Diyos sa inyo yan. So makakapo tayo at makinig tayo ng mabuti sa mensahe ng Panginoon. Salamat kay Lord dahil lagi niya tayong binibigyan ng kalakasan. Amen ba? Marami-rami na kayo. Susunod yan, dito marami na rin yan. Amen ba? At salamat kay Lord dahil hanggang ngayon, tayo ay Kanyang pinagpapala. Amen, Amen ba? Amen. At salamat din kay Lord, nakalimang buwan na pala ako rito. Amen. Oo. Kaya next month, bye-bye na. Oo. Kasi dapat 6 na buwan lang, tama na yon. Kaya ngayong araw na ito, itong ating pag-aaralan, the rewards of being patient. Ang gantimpala sa pagiging mapagpasensya o mapagtiyaga. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapagpasensya at mapagtiyaga. O diba sabi ng mga matatanda nung araw, ang may tiyaga, may nilaga. At kapag may pasensya, sabi ng Bible na binasa natin, ito raw yung nagdadala sa atin sa pagiging mabuting tao. Kaya may pasensya, naging mabuting tao. Yung walang pasensya, hindi mabuting tao. O diba, kaya sa traffic, pag matraffic, pagka walang pasensya ang driver, napapaaway. Pero pagka ang driver ay mapasensya, at kahit matraffic, nagtsatsaga, nagtitiis, hindi umiinit ang ulo, ibig sabihin, nagiging, relax. Kapag mainitin ng ulo at walang pasensya, high blood. Kaya sabi mo siyang katabi, maging mapagpasensya para iwas high blood. Amen ba? Alam niyo po, totoo lang, ang pagpapasensya kasi, sabi ng Biblia, nagbubunga ito ng pagiging mabuting pagkatao. Kasi pag hindi ka mapagpasensya, makakawasak tayo ng tao, makapagsira tayo ng tao. Pag ang tao walang pasensya, maniwala po kayo, marami tayong taong masisira kasi walang pasensya Pero pag ang tao ay mayroong pasensya, may tiyaga, tayo ngayon ay magdadala sa pagiging mabuti at wala tayong mga tao na mailalayo kay Lord, bagkos tayo ay makapaglalapit ng maraming tao sa Panginoon. So dito, napakahalaga po nito kasi sabi ng Bible, kung ang tao ay nagiging mabuting tao, ito naman ay nagbubunga ng pag-asa sa kanya. Kaya mga mabubuting tao, lagi may pag-asa. Taas ang kamay na mayroong mga pag-asa. May pag-asa ba kayo? Amen. Ibig sabihin, mabubuting tao kayo. Taas ang kamay ng mga mabubuting tao. Pumalakpak ang hindi. Okay ba kayo? Alam ko naman na kayong lahat ay mabubuting tao. Para kayo ay hindi natutulog at hindi kayo... Okay. So ano ba ang bunga o kaya yung gantimpala kapag tayo ay mayroong pagtsatsaga, may pagpapasensya? So ano ba naging bunga nito sa atin? Alam niyo po, totoo lang, wala pong perfect na tao.
Lahat tayo ay may kapintasan, lahat tayo may pagkakamali. Walang perfect na tao. Tama po ba? Pero pwede tayo maging perfect. Pero hindi yung perfect talaga na iniisip na perfect talaga. Hindi ganon. Pero pwede kang maging maayos, pwede maging maganda ang iyong ginagawa sa paanong paraan. Ang tao, magagawa niyang maayos ang lahat ng bagay kapag ang tao ay mayroong pasensya. Naniniwala kayo doon? Subukan niyo pong nagtatrabaho kayong walang pasensya. Pati yung ginagamit niyo masisira. Lalo kapag nagwa-wild, nabawa, naglalampaso kayo. Dito mga tayo, hindi uso yung panglampaso na kasi dito mano-mano ata, Doon lang ata bumagsak ang Hong Kong, Lahat, na-upgrade na lahat. Pero pagdating sa bahay, paglilinis sa mga naglilinis, mano-mano. O yan. Hindi sila bumibili ng mga panlampaso na talaga, na mga, yung pag kinawakan mo lang, kahit nag-cellphone ka. Yung bang sumusudla sa yung palampaso, pag hinila mo doon, sunod. Pag hinila mo dito, sunod. Yan. Tapos kumikintab talaga yung sahig, Hindi uso dito yan. Kasi alam ko, ang mga amo ata ngayon ay mga matitipid pagdating sa gamit sa bahay. Kasi nga iniaasa sa mga naglilinis lang sa bahay. So alam niyo po, totoo lang, kapag ang tao ay walang pasensya, hindi niya magagawa ng maayos at ilagay sa ayos ang kanyang buhay. Kasi nga wala siyang pasensya, wala siyang tiyaga. Pero pag ang tao ay matyaga, maniwala kayo, makikita niyo yung nagiging result ng taong matyaga. Yung ginagawa niya, nagiging maganda ang resulta nito. Kaya sabi ng Biblia, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Kaya makikita niyo po, mapapansin niyo ang pagkatao ng isang tao, makikita niyo yan sa result. Kapag ang tao ay mapasensya, matyaga, ang ganda lagi ng result. So doon makikita, masasabi ng nakakita, wow, napakabuting tao nito. Napakaayos na tao nito. So, doon lumalabas yun na hindi ka perfecto, hindi ka perfect, pero pag nasabihan kang napakabuting tao nito, parang nasa ayos lagi lahat ang buhay mo, So, paano nangyayari yon? Nangyayari lamang yun kapag ang tao ay marunong magpasensya. Amen ba? Kaya ang pagpapasensya, ang pagtsatsaga ay napakahalaga sa buhay ng tao. Sinong gustong gumanda ang buhay? O sabi mo sa katabi mo, huwag mainitin ang ulo. Naniniwala ba kayo pag mainitin ang ulo, ang tingin sa kanya, hindi siya mabuting tao. Kasi mainitin ang ulo. Kaunting bagay lang, init kagad ang ulo. Bakit mainit lagi ang ulo? Kasi nga, walang pagpapasensya. Kaya napakahalaga sa isang tao ang pagpapasensya. Bakit? Ang pagpapasensya, alam niyo po, ito ang magdadala sa isang tao sa kanyang tagumpay sa buhay. Kapag matyaga ka, mapasensya ka, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Kasi kahit na mahirap ang ginagawa mo, magtatagumpay ka doon kasi mayroon kang tiyaga mayroon kang pasensya Pero pag wala kang pasensya, maniwala kayo, wala kayong matatapos sa trabaho na maganda. Lalo pag ang ginagawa mo ay hindi maganda, talagang parang mahirap para sa iyo. Pag wala kang tiyaga, wala kang pasensya, nako, sabi ng amo mo, ang pangit naman ang result nito. Kaya mahalaga po ang pagpapasensya. Alam niyo po na ako'y bago tawagin ng Panginoon, nagwo-work din po ako noon sa mga building. Kasi natuto rin ako noon ako ay high school pa lang, natuto rin ako ng mga paggawa ng bahay. Yung finishing po sa bahay, kabisado ko lahat yan. Pagkakabit ng marmot, pagkakabit ng tiles, lahat ng finish po sa bahay. Kaya si Brother Rod po, pwedeng magtayo ng bahay mula sa pundasyon hanggang sa pagbubong. Kabisado ko po yan. Kaya yung aking isang anak, kinuha niya yung course ko dati. Siyang nagpatuloy. Kasi yan ang dati kong ginagawa nung araw. Nung ako'y napasok sa isang kumpanya, isang malaking company, na-assign ako sa mga silong lang ng building.
Tapos doon ako nag-finish. Alam niyo po, hindi, ang hirap ng kalagayan mo kasi para bagang kahit matulog ka maghapon, okay lang. Pero hindi Tsinaga ko ng tsinaga yung ginagawa ko. Yung pala, ino-observe ako ng engineer na may hawak sa amin. Tinatsaga ko talaga kahit na ang hirap ng pinaglagyan sa akin, tinatsaga ko talagang gawin. Alam niyo po, nung dumating ang oras, ang sabi sa akin ng engineer, dito ka sa office namin. So nagulat ako kasi bakit niya sinabi yon? So yung pala, ino-observe niya ako. Kaya sabi ko, pag ang tao talaga ay matyaga, kahit nahihirapan ka, tinatyaga mo yung trabaho mo, ang result no, nagiging maganda. Nagiging matagumpay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit anong hirap, tiyaga lang. Pasensya lang. Amen ba? Lalo sa mga pagtatrabaho nyo dito, kahit anong hirap ng inyong kalagayan, kung mayroon man kayong mga difficult na nararanasan sa buhay, lalo sa amo, tiyagain mo lang amo mo. Pasensyahan mo lang yung amo mo. Pagdating ng araw, maniwala ka, doon mo makikita yung biyaya ng Diyos kung paano darating sa iyo. Yung iba walang pasensya Kaya nga nagpapasalamat ako sa isang sister natin na kapapasok lang ng trabaho, tapos bigla nagsabi na, magbe-break contract ako. Narinig niya ata ang preaching tungkol doon sa, basta mayroon siya napakinggan. Isang araw lumapit uli, sabi niya, Brad, hindi na ako magbe-break contract. Sabi ko, bakit? Bakit nagbago ang isip mo? Sabi niya, magbabago rin yung amo ko. Sabi ko, salamat kay Lord. Kasi alam niyo po, pag wala kang tiyaga, pag hindi mo gusto yung kalagayan mo, alis ka. Break contract ka. Kasi ang katwiran natin, makakuha naman ako ng iba. Yun ang katwiran natin. Pero yung mga nagtsatsaga, nagpapasensya, maniwala kayo, may mga nagpapatotoo ng ganyan Na yung mga nagpapasensya, nagtsatsaga, sabi niya, alam mo Brad, ngayon, yung amo ko, parang kaibigan ko na lang. Ang lapit ng amo niya, ang amo ko sa akin. Minsan nga kinikare pa ko ni Sir. Ayaw nagugutom ako. Andiyan ba kayo? Amen. Pero ito lang, dugtong ko na yung huli. Pero yung nagpatotoo tungkol doon sa kanyang amo, na parang kaibigan lang niya, tapos kinukumusta siya, kung kumain na ba o hindi. Amo niyang babae, nagtatanong sa kanya, hindi lalaki ha. Amo niyang babae. Pero sabi niya, alam mo before, naku, ang lupit niya sa akin. Ang higpit niya sa akin. Pero ngayon, sabi niya, kahit na tapos na yung kontrata ko sa kanya, alam niyo sabi niya sa akin, anytime, pwede akong bumalik sa kanila. Kaya nakakatuwa yung ganong mga pangyayari. Kasi pag may tiyaga ka talaga, may pasensya ka, doon ka pagpapalain ng Diyos Kasi pag may tiyaga ka, may pasensya ka, doon yung makikita sa iyo yung paging mabuting tao mo. Kasi kahit nasigawan ka, hindi ka magrereklamo. Kahit anong sabihin sa iyo, okay lang sa iyo. O di ba yung iba pagka nasigawan, tapos sa pagsabihan ng hindi maganda, tapos nag-react na, tapos minsan nagpapakita na ng hindi maganda sa amo. So nagiging pangit ang image po natin, di ba? Pero pag may tiyaga ka, mayroon kang pasensya, lalong matutuwa yung amo mo sa iyo kasi, siyempre, nagawan ka na ng hindi maganda, nasigawan ka na, napagsabihan ka na ng hindi maganda. Pero nakikita ng amo mo sa iyo, tapos ikaw, okay lang sa iyo, para bang hindi ka nasasaktan. Kasi ang tingin sa iyo, robot. Yan ang tingin sa mga tao, robot, parang walang damdamin. Pero dahil nakikita sa iyo na hindi ka nagre-react, pagdating ng araw, doon na-appreciate ng amo ang iyong paging mabuting tao. Kaya tama ang sabi ng aklat ng Roma, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Kaya para tayo ay makitaan lagi ng paging mabuting pagkatao, sabi dito, magpasensya lang, magtsaga lang. Kaya sabi mo muli sa katabi mo, magpasensya, magtyaga lang. So dito po makikita natin na lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin ay hindi ito nagkukulang.
Sabi nga dito, ginagawa tayong kumplito kay Kristo. Kaya pag kay Kristo tayo, walang kulang. Sabihin niyo, pag kay Kristo, walang kulang. Naniniwala ba kayo kay Kristo walang kulang? Kasi kinukumplito ni Christ lahat ng bagay. Kaya pag may tiyaga ka, mayroon kang pagpapasinsya, maniwala ka, doon ngayon darating ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Pero pag wala tayong pasensya, paano ka tutulungan ng Panginoon? Wala kang tiyaga, wala kang pasensya. Pero pag ikaw may tiyaga, may pasensya, maniwala ka, nakikita kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung pagdurusa natin, paghihirap natin, yung kalooban natin, nakikita kaya yan ng Panginoon. Amen ba? Na tuwing matutulog ka, tapos mayroon kang dalahin, nakikita ng Diyos lahat yan. At huwag kayong mag-alala, kapag tayo ay kay Kristo at nagtsatsaga tayo, kukumplituhin tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, kapag ang tao ay mayroong pagtsatsaga at may pagpapasinsya, alam niyo po, ang pagtsatsaga at pagpapasinsya, ito ang nagpapatibay sa atin, sa pagkatao natin. Kaya sabi nga dito, it makes us strong in character. Kapag tayo ay kay Christ, tayo ay may pasinsya, may pagtsatsaga, pinatitibay nito ang ating pagkatao. Kaya kapag ang tao ay mayroong tiyaga, may pasinsya, maniwala kayo, hindi yan basta-basta bumabagsak. Hindi yan basta-basta bumibigay. Kasi pinatitibay ng Diyos ang kanyang pagkatao. Amen po. Kaya kahit ano mangyari, magpasinsya lang. Ba, may mga pangyayari na hindi maganda, pasensya. Amen po. Pasensya lang, magpasensya, magtiis, magtiyaga, at maniwala tayo na hindi tayo tinawag ng Panginoon para tayo panghinain, tinawag tayo ng Diyos para patatagin at patibayin. Kaya lang, paano ka titibay at tatatag kung wala naman tayong tiyaga, wala tayong pasensya? Alam niyo ba na habang ikay naghihintay, nagpapasensya, doon tumitibay ang iyong damdamin. Naranasan ko kaya yung ako'y bata pa, kasama-sama ko ng father ko noon, kasi sa probinsya, mayroon kaming koprahan. Kapag nagkukopra kami, akong kasama-sama ng tatay ko, pag dinadala namin sa bayan yung kopra. Minsan, bata pa ako, wala akong kalam-alam sa bayan. Minsan, pag sinabi ng tatay ko, diyan ka lang muna ha, maupo ka lang dyan, huwag kang aalis dyan. Palibasa, batang masunurin, hindi ako umaalis. Kung saan ako iniwan ng tatay ko, doon ako maghihintay. Minsan inaabot ng ilang oras, wala pa yung tatay ko. Minsan nakakaidlip na ako, tapos pagising ko, wala pa rin ang tatay ko. Pero hindi ako umaalis. Pero yung inip ka na, kasi siyempre, ang tagal mo na naghihintay. Pero hintay pa rin, hintay. Tiyaga. Tiis. Tapos yung pala yung tatay ko, marami siyang pinamimili. Pagdating ng tatay ko, dami niyang bit-bit. Saka ako pipikapin sa pinag-iwanan sa akin. Kaya bata pa lang ako, nasanay na akong magtiyaga, magpasinsya. Kasi di ba, pag mainipin ka, pag pinaghintay ka nga, minsan 5 minuto lang, umaalis ka na eh. Minsan, pag mainipin ang tao, lalo pag inabot ng kalahating oras, may kasama ng salita yun. Pag kinabot ng 1 oras, may kasama ng sumbat yun. Kaya bata pa lang ako, talagang naranasan ko na yung maghintay, magtiyaga, magtiis. Tapos pagdating ng tatay ko, sabi ko, ay, salamat, andyan ang tatay ko. Kaya naranasan ko na po yung maghintay, magtiyaga, magpasinsya. Kasi wala naman akong magagawa.
kung di ako magpapasensya kasi di ako pwede umalis kasi unang-una, bata pa ako. Siguro nasa 7 years old or wala pa ata. Tapos hindi ko naman alam sumakay. Pangalawa, wala na akong pamasahe. Pero alam niyo po, doon ako nahubog. Doon ko natutuhan ang kahalagahan ng pagtsatsaga at pagpapasensya. Kaya hanggang ngayon, taglay-taglay ko yung ganong klase ng attitude. Na kapag may nangyayari sa buhay, pasensya lang, tiyaga lang, tiis lang. Walang nagtsatsaga, walang nagtitiis, walang nagpapasensya na hindi pinagpapala ng ating Yahweh El Shaddai. At bukod doon, kapag ang isang tao ay nagpapasensya, nagtsatsaga, natatanggap niya ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Naniniwala ba kayo na tapat ang Diyos sa pangako? Amen. Maraming pangako ang Panginoon sa Bible. Pero minsan hindi natin natatanggap ang mga pangako ng Diyos kasi minsan ang tao hindi marunong maghintay. Walang pasensya. Lalo sa panalangin, minsan ang tao mainipin. Hindi katulad ng babaeng balo na lumapit sa masamang hari, na kahit hindi siya tinutugon ng hari, hindi siya pinapansin ng hari, ang babaeng balo nagtiyaga, nagpasensya, nagtiis, tuloy pa rin ang lapit ng lapit, hanggang dumating ang oras na talagang iginawad sa kanya ng masamang hari ang katarungan. Anong ibig sabihin doon? Ang tao, para makamtan natin ang pangako ng Diyos sa atin, maghintay lang tayo, magtiyaga lang tayo, magpasensya lang tayo. At huwag tayong titigil, magpatuloy lang tayo. Kasi pag tayo ay tumigil at hindi tayo nagpasensya, hindi tayo nagtiyaga, hindi natin makakamtan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga yung mga matyaga, yung mga mapagtiis, yung mga talagang naghihintay, maniwala po kayo, ang inyong pagtitiis at paghihintay ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen ba? Bali ba, may kahilingan kayo, hindi pa nyo natatanggap. Sige lang, tuloy lang, tiyaga lang, tiis lang, pasensya lang. Darating din ang oras. At kapag dumating ang oras na yon, maniwala kayo, makakamtan nyo ang inyong mga hinihingi kay Yahweh El Shaddai. Pangako niya yun eh. Humingi kayo sama sa aking pangalan at ibibigay ko sa inyo. Kaya hindi naman sinabi ng Bible na humingi kayo sa Ama sa pangalan ko at ibibigay ko sa inyo ngayon din. Wala naman sinabi ang Bible na ganon. Basta sabi ng Bible, humingi kayo sa Ama sa pangalan ko at ibibigay ko sa inyo. Kaya walang sinabi kung kailan. Bakit walang sinabing kung kailan? Kasi hinahanap din ng Diyos ang ating tiyaga, ang ating pagtitiis, ang ating pagpapasensya. Kasi nga doon malalaman ang ating pagkatao kung talagang tayo ay mabuting tao. Ang mabuting tao, kahit hindi pa dumarating sa Kanya, okay lang sa Kanya. Naghihintay pa rin, nagtitiis pa rin, nagpapasensya pa rin. Amen ba? Na kahit hanggang ngayon wala pa, hindi pa dumarating. Mag-60 anyos na, wala pa rin. Nagpapasensya pa rin. Amen ba? Malay nyo, pagdating na 70 years old, dumating na. Tapos sasabihin niyo naman, ano pa mangyayari? Doon nagalit ang anghel kay Sarah. Sabi ng anghel kay Sarah, Sarah, bakit ka tumatawa? Kasi sabi ni Sarah, ngayon pa, na wala nang magagawa itong asawa ko. Ngayon pang tuyo na ako. Amen ba? Sabi ng maraming mga ngaral, hindi nagbabagong salita ng Diyos. Ang Panginoon noon, ang Panginoon ngayon, at siyang Panginoon magpakailanman. O hindi nagbabago. Kaya huwag mong sabihin na, wala na mangyayari. Hanggat humihinga, sabi nga ni sister, mayroon daw. O naniniwala ba kayong may magagawa ang Diyos sa atin? O sino naniniwalang may magagawa ang Diyos sa atin?
So ngayon, bakit kailangan ng tiyaga, pagtitiis? Bakit kailangan ng pasensya? Alam niyo ba na sa pagtitiis, sa pagpapasensya, sa pagtiyatsaga, sinasanay tayo nitong magtiwala sa Diyos. Kaya nga ang Diyos hindi siya nagbibigay kaagad-agad sa atin. Kasi gusto ng Panginoon, matuto tayo magtiwala. Amen ba? Kasi kung easy-easy lang, hingi ka, bigay ka agad. Wala. Hindi mo matutuhan magtiwala kay Lord. Pero kapag mayroon kang minimithi at hindi kaagad dumarating sa iyo, doon mo matutuhan magtiwala sa Panginoon. Amen ba? Yung mga may sakit, may karamdaman, bakit minsan hindi sila agad gumagaling? Na kahit na ilang doktor nang tumingin, hindi pa rin gumagaling. Alam niyo kung bakit? Kasi tinuturuan ng Diyos yung taong ito na magtiwala sa Diyos. Amen ba? Hindi para parusahan yung may sakit, hindi. Tinuturo ng Diyos sa tao na ito, magtiwala ka. Kaya hindi agad dumarating ang kagalingan kasi gustong i-develop ng God sa buhay ng taong ito ang tiwala sa Diyos. Tama po ba? Yung mga hinihiling natin, minsan hindi pa dumarating. Bawa, humingi kayo ng mga financial na pangailangan, minsan humingi kayo ng pang negosyo, minsan hindi pa dumarating. O lalo na yung humingi kayo ng makasama sa buhay, hindi pa dumarating. Tinitingnan ng Diyos ang tiwala nyo kay Lord. Hanggang kailan kayo magtitiwala kay Lord? Amen ba? Kasi kung may tiwala kayo kay Lord, hindi kayo mawawala ng pag-asa. Kasi naniniwala tayo na ang hindi magagawa ng mundo, magagawa ni El Shaddai sa buhay natin. Amen ba? Kaya yung pagpapasinsya, pagtiyatsaga, ay tinuturo sa atin ng God na tayo ay kailangang magtiwala sa Panginoon. Kaya hanggat ngayon, kung wala pa ang answered prayer natin, tiwala lang. Amen ba? May tiwala ba kayo kay Lord? O sino may tiwala kay Lord? O ibig sabihin, naniniwala kayo na ngayong araw na ito may gagawin ang Diyos sa inyo. Amen ba? Ay ang kininyo na po, hindi sinungaling ang Diyos. Amen ba? Kaya kung tayo ay nabigo sa mundo, tatandaan natin kay Lord, hindi ka bibiguin. Bakit buhay kaya ang Diyos? Kaya sabi natin kanina, kailangan ang pagtiyatsaga, pagpapasinsya. Bakit? Kasi gusto lang makita ng Panginoon sa atin ang tiwala mo sa Kanya. Amen ba? Kaya nga sabi ng kanta, huwag mawawal ng pag-asa. Darating din siya. Kaya dito, ginagawa tayong inuhubog tayo ng Panginoon, sinasanay tayo sa ating pagtiyatsaga, pagkapasinsya upang tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya huwag tayo mawawala ng tiwala sa Panginoon. At hindi lamang yon, sabi natin kanina, di ba? Sa pagpapasinsya, pagtiyatsaga, nagbibigay ito sa atin ng malakas na pag-asa. Nang ibig sabihin, hanggat wala pa, umasa ka lang sa Panginoon. Kasi ang iba, di ba, sabi ng mundo, wala nga brad eh. Kahit anong gawin ko, talagang hindi ako nagtatagumpay eh. Hindi. Umasa ka kasi yung pagtiyatsaga, nagbibigay yan ng lakas sa iyo para umasa ka, hindi ka lang magtiwala, kundi umasa ka. Kasi ang taong nagtitiwala, umaasa yan. Ngayon, kung nagtitiwala ka at hindi ka naman umaasa, kulang ang iyong pananampalataya. Amen ba? Kasi ang pananampalataya, magtiwala ka, after magtiwala, umasa ka na yung pinagtitiwalaan mo, ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya alam niyo po sa isang Kristiyano, lalo sa atin na mga naririto sa gawain ng Panginoon, hindi po dapat nawawala ng pag-asa. Amen ba? O di ba, madalas yung marinig yung salita na pagka mayroong inalis sa iyo, mayroong mas ibibigay sa iyo. Doon ba naniniwala kayo doon? O para bang pag may pintong nagsara sa iyo, umasa ka, may panibagong pinto
na magbubukas sa iyo. Amen po? Kung ang trabaho mo na wala sa iyo ngayon, umasa ka mayroong mas magandang trabahong darating sa iyo. Bakit ko nagamit ang mga halimbawang ito? Para yung pag-asa natin hindi nawawala sa atin. Nang ibig sabihin, pag may problema ka ngayon, huwag mong isipin lahat ng panahon ay problema. Amen ba? Kung may problema ka ngayon, isipin mo bukas, makalawa, tapos na ang problema mo. Naniniwala kayo doon? Kaya huwag mong isipin habang may utang ka. Huwag mong isipin habang buhay may utang ka. Umasa ka, magtiwala ka, isang araw, bayad na yung utang mo. Amen. Kasi, ang kailangan ng Panginoon, yung tayo ay umasa sa Kanya. Magtiwala at umasa. Kasi kung magtitiwala tayo na, Lord, nagtitiwala ako, natutulungan mo ako, pero hindi ka naman umaasa na mangyayari sa iyo yung pinagtitiwalaan mo. So sabi nga natin kanina, kulang ang iyong pananampalataya. Kaya pag ikaw ay nagtiwala, dapat umasa ka. Kapag umasa ka, buo ang pananampalataya mo. Na kahit hindi pa dumarating, umaasa kang darating. Amen po ba? Halimbawa, mayroon kayo, ano bang goal nyo sa buhay? Ang goal nyo dito ay nag-abroad kayo para magkaroon kayo ng sariling bahay sa Pilipinas, tapos hanggang ngayon wala pa. O di ba? Ilang taong ka nito, wala pa. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi malay nyo sa isang taon, darating na taon, doon dumating ang pagpapala sa iyo, sabi nga sa mundo, sa mga salitang mundo, doon dumating ang swerte mo. At huwag kayo maniniwala doon sa guhit ng palad. Na pag tiningnan mo yung guhit ng palad mo, kasi diretso kasi, kaya nahulglat ang biyaya eh. Na kapag nangati ang kamay mo, may darating na pera, huwag ka magpapaniwala doon. Pag nangati ang kamay mo, maghugas ka ng kamay kasi ibig sabihin may bakterya yan. Okay lang ba kayo? Hindi ko talaga kaya magseryoso, ano? Di ba sabi ng iba, kumati ang palad, ay may darating na pera sa akin. Yung mga paniniwala nila. Dumating yung maniningil ng utang. At siningil siya ngayon. Ang sagot, maghintay ka lang kasi nangati ang kamay ko, may darating na pera sa akin. Ewan ko, kasi ako hindi ako naniniwala sa mga sabit-sabit pamahiin. Naniniwala ako sa Diyos. Amen ba? Kasi halimbawa, ito tinuturo nga namin ito kasi minsan nagtuturo kami sa mga sa business. Hindi masama ang mangutang. Tinuturo namin ito eh. Hindi masama ang mangutang kung may ibabayad ka. Nakukuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Hindi masama ang mangutang kung mayroon kang inaasahang pambayad. Ang masamang mangutang kung wala kang ipambabayad. So anong ibig sabihin noon? Ang ating dito ay sa business. So anong ibig sabihin ni Brother Rod? Halimbawa, may savings ka, may business ka. So kailangan mo maglagay sa business mo ng pera. So siyempre wala naman nagbi-business na wala siyang puhunan. Mayroon lagi 'yan. So pero kailangan mo ng additional na pangdagdag doon. Pero mayroon kang inaasahan na pera para do sa business mo. So kailangan mangutang para pandagdag doon. Pero hindi ka nangutang na wala kang ibabayad. Kaya ka nangungutang kasi alam mo may pambabayad ka. Nakukuha niyo po? Paano yun? O kasi, yun ang sinasabi natin na hindi masama ang mangutang kasi halos lahat naman ng business ay nanggagaling din sa pag-uutang. Pero bakit sila nangungutang? Kasi may business sila. Kaya nilang magbayad. Ang masama lang yung wala kang trabaho. Nakukuha niyo po ba? Wala kang trabaho at wala kang inaasang pambayad, tapos mangungutang ka. O, kaya nga sa amin, kapag may nag-uutang, halimbawa, may nag-uutang,
Tatanungin muna namin, anong business mo? Ano bang hanap buhay mo? Yan, sa mga loan, di ba? O ngayon, pag ganito, ipakikita niya, o tinan ko yung, yung papel, na talaga may business ka, ganito, ganyan. O pagka can-afford ka, okay, approve ang utang mo. Pero kung wala, ano bang hanap buhay mo? Wala eh. So, hindi ka pwedeng i-approve kasi nga, wala ka namang pangkukunan ng pambabayad. Yun ang sinasabi natin na hindi masama ang mangutang kung mayroong ang paglalagyan at mayroong kang pambayad sa utang. Amen ba? Kaya ang turo ni Jesus naman sa walang pambayad, ang turo ni Jesus, pag nagpautang kayo, wag na kayong maniningil. Yan. Yun ang turo naman ni Jesus do. Kising pa ba kayo? Wag kayong umasa. O, kaya nga, pagka na may nangutang sa'yo, sabihin sa'yo, sa sweldo ko, babayaran kita. O, i-check mo muna. Baka mamaya, terminate na yan eh. Tapos hindi mo alam. O, di ba? Marami nangyaring ganyan. Nangutang sa'yo, yung pala terminate na. Nung makautang sa'yo, nalaman mo na sa Pilipinas na. Nung dumating sa'yo, visible. Nung masa Pilipinas, invisible na. Blinak ka na pati sa FB. O, hindi mo na siya mga makontak. Gising pa ba kayo? O sinong gising pa? O kaya dito, tinuturoan tayo na maging matuwid sa harap ng Diyos. Yung pagtsatsaga, yung pagpapasinsya, nagtuturo sa atin yan para tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. Bakit? Kasi pag tayo ay mapagpasinsya, mapagtsaga, ibig sabihin, nagiging okay ang ating pagkatao. Nagiging holy tayo, nagiging banal tayo. Kasi wala hindi ka nagsasalita ng hindi maganda kasi mayroon kang pagtsatsaga at pagpapasinsya. Kaya lahat ng may pasinsya, lahat na may tiyaga, dalangin kong pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Okay, tayong lahat at tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Hawakan na po ninyo ang iyong mga daldalahan, yakapin niyo po yan. At sabihin po natin, Panginoon, sabihin niyo po, Panginoon, mula ngayon, magpapasinsya na ako. Magpapasinsya na ako. Anong sagot ni Lord? Amen. Ayan. Pati si Lord umiimin sa inyo. Okay, yakapin niyo po yan at tayo po ay dumulog kay Lord. Hingin niyo kay Lord ang lahat ng bagay, mga bagay na gusto niyo. Hingin niyo kay Yahweh El Shaddai. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin kapag kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin kapag kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan.
Salamat, Lord, sa iyo sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagpasensya, mapagtiyaga, mapagtiis, upang kamtanlagin namin ang iyong mga pangako. Pagpalain mo silang lahat, Ama, sa araw na ito. Nananalig kami na kanina pa lahat ng may sakit, may karamdaman ay pinagaling mo na. At ang lahat ng may mga problema ay pinalaya mo na, Panginoon. At inaangkin na rin po namin, Ama, ano man ang kahilingan nila, sila, Panginoon, ay answered prayer na. Amen. Ama, pagpalain mo lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan, upang lahat ng ito ay magamit nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na pag-alis namin sa lugar na ito, kaming lahat ay tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Amen. Kaya, Ama, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Kristo Jesus, everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay kahit saan dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos,
Aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ginin mo na, answer prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang ginin mo na. Ang ginin mo na. Ang ginin. Answer prayer ka na. Ang ginin mo na. Pinagpalang ka na. Ang ginin mo na. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alilangan, tiyang ibibigay na. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang ginin mo na. Ang ginin mo na. Answer prayer ka na. Ang ginin mo na. Pinagpala ka na. Ang ginin mo na. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang ginin mo na. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow. See you.